Hallelujah. Talagang naranasan po natin at nakilala po ang ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Sinabi doon, tinapos na niya, pinagtagumpay na niya, alang-alang sa atin. Ikaw ang iniisip ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay nahihirapan, nung siya ay pinako, ang nasa loob ng isip ng ating Panginoong Jesus ay ang kaligtasan mo at ang kaligtasan nating lahat. Amen? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kamusta na po ang lahat? Kasi po, June na po. First Sunday ng buwan ng June, na kung saan ang June ang pinakahuling buwan sa kalahating taon ng 2024. Hallelujah. Makakalahati na po ang 2024. Kamusta po? Paganda ba ng paganda? Ang ugali? Pabuti ng pabuti ang personality? Umulit, no? Ang kalagayan? Payaman ng payaman. Hindi lang finances, kundi mayaman sa kagalakan, mayaman sa kapayapaan, mayaman sa pag-asa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Paganda ng paganda, papugi ng papugi. Woo! Hallelujah. Kasi ang nakikita ay ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng kapatid mong yan. Amen? Kaya naman, kung hindi pa natin yan nararanasan, i-desire po natin yan this morning. At talagang we really pray na mangyari po yan kasi yan po ang kalooban ng Diyos. Ang buhay natin bilang Kristiyano or anak ng Diyos ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, pagaan ng pagaan. Magaang ba yung katabi mo? Baka naman pabigat yan. Naku po, sa mga naririnig ko, sa mga group activities, ma'am, si ano po, lagi na lang wala sa meeting, pabigat sa grupo. Hindi lang po physical, no? Kumbaga, pinapanalangin po ba natin yan, mga kapatid? Amen? Sige po, let's pray po. Hallelujah, O God. Hallelujah. Lord, magandang umaga po. Salamat po, maganda po ang umaga. Salamat po, buhay po kami, Panginoon. Malakas po kami, Panginoon. Salamat po, kahit sira po ang isang aircon, may iba pa pong gumaganang aircon at electric fan, Panginoon. Sa iba po, wala. Lord, may we see all things in good, Panginoon, O God. Because you are so, so good, O God. Salamat po, Panginoon. Let your kingdom come in this place. Let your will be done in this place as it is in heaven, O God. Salamat po. You always be the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung mapapansin po natin, bago po mag-start ang isang event, or tayo po kapag bago po mag-start, ay nagpe-pray po. Tama? Even sa secular activities or secular event, kapag may graduation, meron pong prayer. Nauuna lagi ang prayer. Napansin niyo po ba yon? Bago kumain, nagpe-pray. Bago matulog, nagpe-pray. Pagkagising sa umaga, nagpe-pray. Kapatid, ano pong unang lumalabas sa ating bibig pagkagising sa umaga? Ano ba yan? Ang init-init. Pesteng buhay. Nakakainis naman ng kapitbahay. Ang ingay-ingay, ang aga-aga. Nagpapatugtog. Kapatid, pagmulat po ba ng ating mata, ninanais po natin na napakagandang sitwasyon, napakagandang buhay, pero ang unang lumalabas sa ating bibig ay puno ng pagrereklamo. Have we checked ourselves? Have we checked our minds? Have we checked our words that comes sa ating mga bibig? Ayan po. So this morning po, get a partner. Ayan. Bawal po ang walang kausap. Sige po, get a partner. Meron po bang nagsabi na, kaya po ako nagpe-pray kasi po, kailangan ko po ng pera.
Kaya po ako nagpe-pray kasi po gusto ko pong kausapin si Lord. Kaya po ako nagpe-pray kasi gusto ko pong makapunta sa ibang bansa. Kaya po ako nagpe-pray kasi po gusto ko pong maligtas ang aking pamilya. Kaya po ako nagpe-pray kasi po suko na po ako, pagod na po ako, surrender na po talaga ang buhay ko. Kailangan ko po ang tulong ng Diyos. Kapatid, ano po ba ang prayer? Ang prayer po ay enforcing the will of God. Sayang, di ko natanong yung mga pumasok at graduate ng School of Workers, Module 1, ano ang prayer. Kapatid, when you search po ang prayer po or ang pray sa Merriam-Webster, sinasabi dyan, begging, requesting, asking. Ayan, may pinipetisyon ang pray. Pero po, ang prayer po, kapatid, it's beyond. It's not just asking God to have what you need. Requesting God to do what you want Him to do. Ang panalangin po ay enforcing the will of God. Sabihin nga po natin, enforcing the will of God. Ayan po, ang kalooban ng Diyos ang pinapaglaban po natin. Hindi po enforcing God to do your will. Naintindihan po natin yon. Hindi mo ine-enforce ang Lord o pinupuwersa ang Lord na gawin niya ang kalooban natin. Amen? Ang panalangin po, tayo po, ang pinaglalaban po natin ay ang kalooban nino ng Diyos, hindi po natin. Amen? Para maunawaan po natin ng maigi, ano po ba yung enforce? Familiar po ba yan? Siguro po marami po sa atin ay inis na inis sa mga traffic enforcer, MMDA, or even police. Diyan nga lang po sa Noveleta. Hallelujah! Amen? Sino po dito nakakaranas na talagang pasensya sa bayan ng Noveleta? Alam, dami, no? Pero po, instead po kapatid, na tayo po ay mainis, uminit ang ulo, bless them kapatid. Amen? Wala pong mangyayari kung tayo po ay magrereklamo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo or tanungin mo ang katabi mo, reklamador ka ba? Naku po. If you're going to read the Old Testament po, ang mga Israelites po, may Bible story po sa Old Testament, hindi ko na po sinama dahil masyado po yung mahaba. Ang mga Israelites po, or yung mga tao po sa panahon na yon, ang mga nagreklamo o yung mga nagreklamo ay nilamon ng lupa. Pambihira. Ayaw nating malamon ng lupa. Okay po? So anyway po, instead po tayo po ay mag-complain, bless them. Kapatid, ang traffic enforcer po, bago po yan tumayo sa gitna ng kalsada, alam niya po ang batas ng kalsada. Amen? Kaya meron siyang power and authority na kapag anong humpas ng kamay niya, tigil. Titigil yung sasakyan. Titigil magmaneho ang mga driver. Ang mga tumatawid, ops, bawal tumawid. Doon ka sa kabila. Kahit ano pang gawin mo, kapag nag-command yan, susunod ka. Minsan pa nga maiinis ka, ano ba yun? For sure, may tao sa gitna. Linyahan po ba natin yan pag napaka-traffic dito sa paloob ng Cavite City? Kapatid, kung tayo po ay naiinis sa traffic enforcer, dahil kinukumand lang naman niya ang alam niyang batas sa trapiko. Kapatid, ang kaaway ay inis na inis sa'yo dahil alam mo ang kalooban ng Diyos. Kapatid, pag alam mo ang kalooban ng Diyos, walang magagawa ang kaaway sa'yo. Amen? Kasi lumanga pasahero or lumanga nadaan, wala silang magawa eh. Pinatigil sila. Kapatid, you can command if you know the will of God.
you can practice your authority because of what the Lord Jesus did for you and for all of us. Amen? Nagkaroon lang po tayo ng kapangyarihan, nagkaroon lang po tayo ng authority because of the Lord Jesus. Kung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating personal na buhay. Ayan. Sino po dito talagang sinuko na ang buhay sa Panginoon at si Jesus na ang Lord and Savior ng buhay na? You should be proud of it, kapatid. Amen? Sino po dyan ulit? Sino po? Hallelujah! Lahat tayo pupunta sa langit. Bakit po? Dahil si Jesus ang nakikita sa atin. Ang Diyos, dahil sobra niyang mahal ang mundo, binigay niya ang Panginoong Jesus para ang Panginoong Jesus ang makita at hindi ang kasalanan natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ganyang kakamahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung sa kalsada ay may traffic enforcer, sa buhay mo kapatid, merong God's will enforcer. Amen? Sa pamilya mo may God's will enforcer. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka traffic enforcer. Kundi God's will enforcer ka. Sige po, sa mga team online, i-comment nyo, ako ay God's will enforcer. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Lord, salamat. May kalooban mo po, makapangyarihan ang salita mo, at binigyan mo kami ng power and authority, Panginoon, to command. Kung ano man, Lord, yung hindi magagandang nangyayari sa aming buhay, salamat po, kumilos ka. Salamat po, concerned ka po sa amin. Lord, let your will be done in our lives, in our family, in JGA, in our nation, in the whole Philippines, as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 6 verses 9 to 10. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord sa kanyang salita. Sabihin po natin ulit yung naka-highlight, nakapula. 1, 2, 3, go. Tulad ng sa langit, as it is in heaven. Kagaya ng heaven. Lord, mangyari po ang kalooban mo, mangyari po ang kalooban mo dito sa lupa, dito sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking eskwelahan, sa aking trabaho, kagaya ng sa langit. Ano po ba ang meron sa langit? Bakit gano'n na lang ang panalangin ng ating Panginoon? Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And sa last sentence naman po, or sa last verse ng chapter 1, sinabi doon, then God looked over all He had made, and He saw that it was very perfect. Kapatid, nung nilikha ng Panginoon ang heaven and earth, perfect. Pero bakit ang panalangin ng Panginoong Jesus kagaya ng sa langit? Bakit po kaya? Parehas naman pong perfect pala. Natanong po ba natin yan? Ano po ba? Kasi po ang heaven ay yung ating destination, tama? Yun po ang original place natin. Hindi tayo taga-mundo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga-mundo. Tayo ay, kung dito sa Philippines, kung ikaw ay nakatira sa Pilipinas, you are a Filipino citizen. Pero tayo po ay taga-langit, we are a citizen of heaven.
Kaya kung anong culture ng heaven, dapat meron po tayo niyan. Amen? Ano po ba yung first God's will for us? Pero bago po yan, di ba po sa mundo po ginagalawan natin, familiar po tayo sa last will and testament. Tama po? Yan po ay binibigay or ginagawa ng mga taong malapit ng mamatay. Ayan. Kung ano pong gagawin sa mga properties niya, ang mga huling habilin at pagpapasya. Yung last will and testament, nung sinearch ko po yan sa internet, ang ibig pong palang sabihin yan ay ito po ay naglalaman ng instruction kung paano gagawin doon sa mga property para mapunta doon sa pangalan na nakalagay doon sa will and testament. Kapatid, ang Bible po ay binubuo ng ilang testament. Ay, ilan po? 2, Old Testament and New Testament, kapatid. Yung property mo nakalagay sa Bible. Malalaman mo kung ano ang gagawin mo para makuha mo ang tagapagmana na binigay ng Diyos sa'yo. Amen? Kapatid, tagapagmana tayo. Amen? Doon mo malalaman, ay, sa heaven pala, malaki yung bahay ko. Sino dito nabasa yon? Paano makuha or paano magkaroon ng, kasi iba-ibang level po yan. May maliit, may malaki. Ano kaya yung itsura ng bahay ko sa heaven? Ayan. Ilang crowns kaya ang mabibigay ko sa Panginoon? Paano kaya dapat gawin habang naghihintay sa pagbalik ulit ng Panginoong Jesus? Kapatid, if you want to have that property, ang instruction po niyan ay nasa Bible. Ang God's will, malalaman po natin ang kalooban ng Diyos kung tayo ay nagwa-quiet time. Ay, hindi ngumiti yung iba. Kapatid, gusto mo bang malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, gusto mo bang mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Read the Word of God. Amen? Sa Sunday school nga po, lagi pong sinasabi doon or laging kanta po, read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day as you grow. 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 Do you want to grow? Do you want to go deeper sa Panginoon? Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang sumaya? Gusto mo bang gumaan ang buhay mo? Read the Bible and pray every day. Amen? At ang ipagpe-pray natin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po nung iba sabi, ay ayokong pumunta ng prayer meeting, hindi ako marunong mag-pray. Ay, ayokong pumunta dyan, ayokong mag-cell group, kasi sila lang yung magaling mag-pray. Kapatid, you will know how to pray if you read the Bible. Kasi po, ang pinagpe-pray din po noon ay kung ano po ang nababasa natin. Amen? Kapatid, let's be excited po when we pray. Kagaya po na kapag umorder tayo sa McDo, Jollibee, KFC o ano pa mang restaurant, kapag matagal, umorder ka na, may resibo ka na. Follow up lang po. Ito po yung order ko. Kailan po dadating? Panginoon, follow up ko lang po. Ito po yung promise mo sa akin. Amen? You can follow up the Lord. You can enforce, Lord, medyo matagal, Lord. Even though hindi mo pa makita, pero may resibo ka, dadating sa'yo ang order mo. Amen? Just read the Word of God and you will know His plan, His will sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, at kahit anumang aspeto ng buhay natin. If you know the will of God sa buhay natin, ipaglaban mo sa Lord. Follow up, Lord. Ito yung pangako mo, itong binigay mo sa akin. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Buhay.
ang salita niya. Amen? Kung may last will and testament, ano kaya ang first God's will sa ating mga tao? Nung nilikha ng Diyos ang mga tao, ano ang kalooban ng Diyos? Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, let us. Kaya po tayo naniniwala sa Trinity, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, spiritual personality, and moral likeness. Ang kalooban pala ng Diyos ay maging kagaya natin siya. Ano po bang image? Ano po bang pagkakakilala natin sa Diyos? Siya ay banal. Siya ay nirerespeto. Siya ay mapagkumbaba. Yun pala ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin. Tingnan mo nga ang katabi mo. Anong image ang pinoportray niyan? Nakasimangot? Laging malungkot? Laging mainit ang ulo? Kapatid, anong image ang pinoportray natin sa ating pamilya? Baka naman po, gusto nating ipag-pray ang kaligtasan ng ating pamilya, but the image we're portraying sa ating pamilya ay hindi nang kagaya sa Diyos. Have we checked ourselves po? Baka naman po ang pagkakakilala ng ating mga kapitbahay, ayan, laging nakasigaw, laging nasa kalsada, nakikipagchismisan, laging nainom, laging nagyuyosi. Wala na po yan sa JGA. Amen? Dahil binabago tayo ng Lord. Amen? Amen. Yun pala ang una, maging kagaya natin ng Diyos, yung image. Amen? Mapagkumbaba ka ba or mayabang sa kalsada? Ako boss dito. Walang makakapigil sa akin. Baka naman po ganon. Yun po ang kalooban ng Diyos. Next po. Pangalawa, nasa verse 26 pa rin po. And let them have dominion over the fish of the sea, over the birds, ganyan, over all the earth. At inulit pa yan sa verse 28, fill the earth and govern it. Kapatid, hindi ka pala alipin, hindi ka pala sunod-sunuran, hindi ka pala kawawa. You are destined to lead. You are destined to rule. You are destined to govern. I-practice ang pagmamayari na binigay sa'yo ng Lord. Ang kapangyarihan na binigay ng Lord sa'yo. Hallelujah! Yan ang original plan pala. Kapatid, hindi ka kawawa. Kasi yung mga alipin, kawawa, di ba? Pumunta ka doon. Dali mo. Maglaba ka doon. Magugas ka na. Tagal-tagal mo. Bagal-bagal mo. Kapatid, hindi. Pangatlo, na ang unang kalooban ng Diyos. Verse 28, Then God blessed them. Past tense. Genesis pa lang po yan, ha? Hindi pa tayo nabubuhay sa mundo. Hindi pa nabubuhay ang ating mga magulang. Ito na ang original plan ng Lord sa katabi mo. Amen? Sa pamilya mo. Amen? The Lord blessed them. Because God created us perfectly. Very good nga, sabi nung chapter 1, verse 31 eh. Yan po ang first will ng Lord sa buhay natin. Yan po. To be like Him, to take dominion or to govern, and to be blessed. Yan po ang unang kalooban, yan po ang original plan ng Lord sa buhay natin. Napakaganda, amen? Doon pa nga po sa be blessed, balikan ko lang po, be fruitful and multiply. Alam niyo po, sa quiet time po natin, medyo umusad lang po. Sa John chapter 15, yung fruitful, parang nag-struck po sa akin yung word na fruitful. Di ba po ang isang puno na mamunga, lagi yung pinupuntahan, at hindi yan basta-basta, kumbaga may silbi, yung punong yon, may pakinabang. Kapatid, tayo po ay may pakinabang sa ating pamilya. May pakinabang ka
sa iyong eskwelahan. May pakinabang ka sa barangay mo. May pakinabang ka, may gagawin ka sa community kung nasaan ka. Amen? Kasi doon tayo tinawag ng Diyos. Kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kaso, yan ang original plan eh. May nangyari. Genesis chapter 3 verse 17, alam na po natin ang nangyari dyan. Because of sin. All your life, you will struggle to scratch a living from it. Dahil sa kasalanan, ano pong mangyayari? Sa baba po sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Doon pala nag-start. Ang original plan ng Lord, tayo po ay masagana. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay naghihirap ngayon. Tayo po ay nagkakasakit ngayon. That's the bad news. Ano po matinding bad news? Kaya pinalayas niya ang Diyos sa halamanan ng Eden, ang tao. Naranasan niyo bang mapalaya sa bahay? Lumayas ka! Hindi ka sumusunod sa akin, lumayas ka! Ganon po nangyari sa Garden of Eden ba? Actually po, kung babasahin po yan, nag-provide pa nga ang Panginoon ng damit eh. Ganon ka-merciful and forgiving ang ating Diyos. So, nung nagkasala, dahil banal ang Diyos eh. Amen? At nagkasala ang tao, kaya pinalaya sila. Since ito po yung God's will, iyan po ang original plan, dahil sa kasalanan, nawala. Sabihin nyo nga, nawala. Naging makasalanan ng tao, naging alipin, at nasumpa. Ano pong sumpa? Maghihirap ka ng mabuti. Hindi lang maghihirap eh. Maghihirap ng mabuti. At ang matindi pa, ang lahat ay nagkasala at walang sino man, sabihin nyo nga, lahat. Walang sino man. Dahil naputol po ang connection natin sa Diyos, dahil sa kasalanan, kahit anong panalangin ng mga tao sa Diyos, hindi yan mangyayari. Panginoon, ano ba yan? May Diyos pa ba? Bakit parang walang Diyos? Bakit parang nagiging worse ng sitwasyon ko? Kahit anong panalangin ko, walang nangyayari. Sa pinapanalangin ko, it's because lahat, walang sino mang makaabot. May harang, kapatid, at yun ang kasalanan. Sorry. Yun ang kasalanan. Sin. Yan po ang bad news. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang first death po niyan, yung wala tayong connection, wala tayong relasyon sa Diyos. Ano man ang hingin mo sa Diyos, hindi ka niya maririnig. Kasi may kasalanan ka, siya ay banal eh. Hindi mo pwede ipagsama ang malinis at madumi, ang puti at dekolor, ang bulok at hindi nabubulok. Ang banal at ang makasalanan, hindi pwede. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, amen? Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Amen? Siya po ay naging tulay. Sabi nga po sa kanta, He has won the battle. Napanalunan na niya or napagtagumpayan na niya. Even death could not hold him down. The enemy could no longer hold you down, kapatid, because of the Lord Jesus. Walang kapangyarihan ng kaaway sa iyo dahil nasa iyo ang Panginoong Jesus. Kung tinanggap mo siya personally. Kung hindi lang siya, Lord, pengi po ng ganito kasi kailangan ko ng gano'n. Lord, hindi tayo nagpe-pray to use the Lord. We pray because we trust in Him. Ulitin ko po, ang prayer po ay hindi po mean or hindi po paraan para makuha ang gusto nating mangyari.
Ang prayer po ay isang kaparaanan para iparanas natin or ipakita sa Panginoon, nagtitiwala po kasi ako sa binigay mong resibo sa akin, Lord. Amen? Amen po. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Nung wala pa siya dito sa mundo, tayo na ang iniisip niya. Nung nandito siya sa mundo, tayo ang iniisip niya. Yung namatay siya, nung nabuhay siyang muli, tayo pa rin ang iniisip ng Diyos kasi nung nag-ascend siya sa heaven, binaba niya ang Holy Spirit para may makasama tayo. Ayaw niya tayong maiwanan eh. Amen? Before, during, and after, nung nandito siya sa mundo, tayo ang kanyang iniisip. Deserve ba ng Lord ang ating buhay? Ayoko na, Lord, nagtatampo na ako. Hindi niyo sinasagot ang aking panalangin. Makasalanan tayo pero niligtas tayo ng Diyos. Magtatampo ba tayo kapag hindi sinagot ng Diyos? Ang prayer ba natin sa Diyos ay Lord lang ba natin siya kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin? We pray because we trust in Him, anuman ang sagot niya. Amen? Dahil ang kalooban niya ang masusunod. Hallelujah. Okay po, bakit ba kalooban ng Diyos ang gustong mangyari, ang gusto niyang mangyari sa atin? Bakit kalooban ng Diyos ang gusto niyang maghari sa atin? Bakit gusto ng Panginoon na malaman natin ang kalooban niya, ang kanyang salita sa buhay natin? Dahil po, ang kanyang kalooban ay spec. Narinig niyo na ba yung spec? S-P-E-C? Diba, naririnig natin yan? Kung tayo po ay nag-aaral ngayon ng SGLT, ng CLC, gospel class, ayan po. Kung gusto niyo po mag-enroll, ayan, kausapin niyo lang po ang inyong cell leader. Sino po dito nasa loob na ng cell group? Taas ang kamay. Ayan, maraming nagpe-pray dyan sa cell group. Ayan. Para po ma-explain sa inyo yung billboard tuloy. Yung illustration board po doon, may silbi po yon. Pwede nyo pong i-check po yon kung saang grade or anong level na po kayo. Ayan po. Tanungin nyo po yung sa leader nyo or yung ating mga band servant po about po dyan. So, ang will of God po kasi ay spec. Ano po ba yung spec? Basahin po natin at himay-himayin po natin sa John 1, verses 1 to 5. 1, 2, 3, go! Amen. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kapatid, never. Hindi natalo ang ating Panginoon. Amen? Kapatid, hindi ka matatalo sa problema mo ngayon dahil kasama mo ang Panginoong Jesus. Kung siya po ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At kung ina-apply po natin ang ating naririnig sa Kanya, paano po ba natin naririnig ang sinasabi ng Diyos? By reading His will. Yung testamento. Amen? Una, ang will of God or ang kalooban o salita ng Diyos ay supreme. Ano po bang ibig sabihin ng supreme? Nasabi po yan last Sunday ni Ate Sharon. Ano ba ang supreme? Highest. Mataas. Kataas-taasan. First. O kaya in charge. Sabi po sa verse 1 to 2 ng chapter 1 ng John, nang pasimula ay naroon na ang salita. So in short po, umpisa pa lang, ang ating Diyos at ang kanyang salita ay iisa.
Sabi nga dun sa Genesis chapter 1, verse 3, nakita niya kasi madilim, di ba? And let there be light. Ganong kataas ang Panginoon. Umpisa pa lang, siya po ay nagsalita na. Amen? Kapatid, minsan po ba nagda-doubt tayo sa salita ng Diyos? Alalahanin natin ang salita ng Diyos ay supreme. Kung ano ang sinabi niya ay mangyayari. At ang salita niya ay buhay. Ang Panginoong Jesus ba ay nanatiling patay? Nabuhay siya after 3 days. Ang kanyang salita, buhay din. Hindi lang yan nung Old Testament. Hindi lang yan nung New Testament. Pwedeng mangyari yan ngayon sa panahon natin yan kasi hindi nanatiling patay ang ating Diyos. Amen? Kaya kung ano man ang nabasa mong kalooban ng Diyos, panghawakan mo yan. Dahil yan ang mangyayari. Dahil yan ang sinabi. Kung anong sinabi ng Diyos, yan ang mangyayari. Pangalawa, ang kalooban ng Diyos ay powerful. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Yang palakpak bang yan, deserve ng Lord? Makapangyarihan ng ating Diyos. Makapangyarihan ng kanyang ginawa. Makapangyarihan ng kanyang salita. Lord, salamat. Dahil ngayong panahon natin, napakahirap na po ng buhay. Maraming nagpapakamatay. Pero, nung ginawa ng Panginoon sa Old Testament, ano po ang nangyari dun sa Israelites? Nung sila po ay hinahabol ng mga Egyptians, gumawa ng paraan ang Diyos, di ba? Ginamit niya si Moises. Hinati ang karagatan para makadaan. Ang Panginoong Jesus, siya ay nagpagaling. Siya ay bumuhay na mga patay. Patay na ba yung panalangin mo? Patay, sa palagay mo ba, yung promise ng Lord ay hindi na, parang wala nang, nanghihinayang ka na, napapagod ka na. Kapatid, kung ano ang sinabi ng Diyos, mangyayari. Again, you are God's will enforcer. Amen? Paglaban mo kung ano ang binigay sa iyo ng Lord. Makapangyarihan ng kanyang salita. Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Patay na pangarap, bubuhayin na yan. Patay na negosyo, bubuhayin na yan. Patay na pananampalataya, bubuhayin na yan. Patay na pag-asa, bubuhayin na yan. Dahil makapangyarihan ng kanyang salita. Amen? Magtiwala lang po tayo sa kanyang kalooban. John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ang lahat ng bagay dito ay nangyari because of His Word. Kaya nagkaroon ng plants, kaya nagkaroon ng mga bundok, kaya nagkaroon ng hayop, kaya ka nandito. Amen? Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Next, E. Sabi sa verse 4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Yung buhay mo ba, yung nararanasan mo ba sa pamilya mo sobrang dilim? Bakit parang powers ng powers? Dumating po sa akin na parang, Lord, doon sa pag-aaral ko po, syempre po high school, nung iba po alam na po yan. Nung high school po talaga, sabi ko po, ito po yung gusto ko pong course, ito po yung gusto kong i-take, ganyan-ganyan. So, may na-receive akong word, ganyan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not or do not depend on your own understanding. Ayan. And always acknowledge His will and He will show you which path to take. Kaso, nakinig ako sa tao, hindi sa Diyos. Hanggang sa first year, namatay yung lola ko na nagpapaaral sa akin. Ayan, parang
dumidili, kasi hindi po ako nakinig sa sinabi ng Diyos. Ganyan. So, to make the long story short, pwede po ako talaga, or muntikan na po akong hindi makapagtapos ng pag-aaral. Dahil parang dumilim yung pangarap ko. Dumilim yung sinabi po ng Lord dahil hindi ako sumunod. Hindi ako sumunod sa sinabi ng Diyos. For 13 years nasa wilderness ako, nasa field ng marketing. 4 years, actually 5 years po ang ginugol ko po sa college na instead na 4. Kasi nga po nag-stop po ako, may kailangang bayaran, kaya tumigil kasi nga masyadong malaki yung tuition fee, wala pong magpapaaral na sa akin and so on. Lord, ayoko na mag-aral. Pero ni-remind sa akin ng Lord, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Dumepende ka kung ano ang sinabi ko. Acknowledge mo lang ako, anak. Acknowledge mo lang uli ang sinabi ko sa'yo. At ipapakita ko sa'yo ang daan, ang dadaanan mo. Buong buhay po yun lang po ang sinunod ko sa Panginoon. And lo and behold, ako po ay tumungtong na sa field ng education. Ayan po. So ngayon po ay nagtatrabaho na po ako sa Cavite State University at sobrang ako po ay pinagpala ng Panginoon sa mga susunod na po yan. Ayan. Grabe po, kapag sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos, you will experience the extraordinary plan ng Lord. Amen? Yung mga hindi usual, yung hindi ordinary, mangyayari because you believe in the Lord. You believe and you apply what the Lord will do sa buhay natin. Amen. Magliliwanag siya. And last, C. So ano po yung S? Supreme. Ang P, powerful. Ang E, extraordinary. And last, ang kanyang salita ay complete, absolute, perfect. Walang labis, walang kulang, hindi nababago, hindi nahuhuli, hindi nauuna. Amen? Kailangan mo ng pag-asa, Jesus is our hope. Kailangan mo ng kapayapaan, Jesus is our peace. Kailangan mo ng kagalakan, He is our joy. Kailangan mo ng kagaangan, siya ang magpapagaan ng buhay mo. Amen? Panghawakan mo lang ang kanyang salita. Makinig tayo sa kanya at sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Enforce the will of the Lord. Amen? Sige po, ideklara po natin, ako ay God's will enforcer. Isigaw po natin yan na may pananampalataya. Ako ay God's will enforcer. Isa pa, ako ay God's will enforcer. Kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos. Plano ng Diyos na maging kagaya natin siya. Plano ng Diyos na tayo po ay mag-rule, mag-govern. Plano ng Diyos na tayo ay pagpalain. At mangyayari lang yan because of the Lord Jesus. And last po, yun po pala ang panalangin ng Diyos, kaya pala yun ang panalangin ng Panginoong Jesus. Lord, let your will be done here on earth as it is in heaven. Even Jesus, God the Father, let your will, not my will. Matthew chapter 26 verses 36 to 44. Ito po ay kung saan malapit na pong hulihin ang ating Panginoong Jesus para parusahan at ipako sa krus. Sinabi niya, my soul is crushed with grief to the point of death. To the point na parang mamamatay na siya sa sobra niyang lungkot, sobra niyang takot, or ano paman, negative na pakiramdam. Dumating ka na ba sa point na ganyan, na kagaya ng ginawa ng Panginoong, nangyari sa Panginoong Jesus? Kaya naiintindihan tayo ng Diyos. Amen? Kasi nangyari din sa Kanya. Sinabi na sa Kanya mga disipulo, samahan niyo akong magpuyat at manalangin. Kapatid, kung ikaw ay magpupuyat, magpuyat ka sa panalangin. Amen?
Hindi magpuyat kung saan-saan. Amen? Sinabi ni Jesus, stay here and keep watch with me. Lumayo ng konti ang Panginoong Jesus at ito ang kanyang panalangin. My Father, if it is possible, kung pwede lang naman, Lord, let this cup of suffering be taken away from me. Lord, kung pwede lang, wag na po sana itong mangyari. Lord, siguro ganun po, kung pwede lang, wag na po ako masyadong pahirapan. Yet, I want your will to be done, not mine. God the Father, pero kahit ganito yung nararamdaman ko, kalooban mo pa rin ang mangyari. Kapatid, 3 beses. Sa pangalawang pagkakataon, or sa unang pagkakataon, nakita niya yung mga disipulo niya natutulog. Inaantok na ako, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na kailangan. Kapatid, kapag ikaw po ay nakakaranas na tinatamad mag-pray, pilitin mo mag-pray. Baka during that time ay may kailangang maligtas sa araw na yon. Baka doon mismo sa oras na yon, kikilos na ang Panginoon kaso natulog ka. Kung pakiramdam mo na inaantok ka, tinatamad ka, manalangin o magbasa ng Bible, pilitin mo ang sarili mo dahil may gagawin ng Diyos. Amen? When you build a building, sabi po ng prayer meeting ni Ate Sarah, hindi naman po nagsimula sa malalaking building kapag nagtayo, di ba? Nagsisimula yan sa maliit. Nagpray ka morning, nagpray ka afternoon, nagpray ka ng merienda, nagpray ka. Tumigil ka. Yoko na, pagod na ako, Lord, suko na ako. Hindi natapos yung bahay. Kapatid, don't stop to pray. Second time, nakita niya ulit, inulit-ulit ng Lord, my Father, if this cup cannot be taken away, si Lord nga, pinipili. Hindi naman, ano ba yan? Si Lord Jesus nga, inuulit niya, Lord, baka naman, Lord. Lord, humingi po ako ng tulong. Si Lord din pala nakaranas ng ganon. Kaya naiintindihan tayo ng Lord, kapatid. Second time around, nakita niya natutulog. Ang mga disipulo, walang sumama sa akin, nang iwan sa ere. For the third time, inulit niya ulit ang kanyang panalangin. Nangyari ba yung kalooban ni Jesus na alisin? Hindi po, di ba? Kasi po kapag nangyari yung kalooban ni Jesus nung siya ay nasa katawang lupa, ano po mangyayari? Wala tayong kaligtasan, kapatid. During that time, si Jesus po ay nagkatawang tao. Tayo po ay may flesh. Kapag po nasunod ang ating kalooban, namumuhay tayo sa flesh, namumuhay tayo sa emosyon, namumuhay tayo sa ano lang iniisip natin, mapapagod tayo at walang magaganap na kaligtasan, walang magaganap na kaayusan, walang magaganap na kagalakan kung tayo po ang masusunod. Thank you, Lord. Hindi nangyari ang kalooban ni Jesus, kundi ang kalooban ng ating Diyos, ng ating Abba Father. Kasi po, pag hindi po nangyari yan, wala po. Tayo po ay lahat mapupunta saan? Sa impyerno, hindi mababalik yung original plan. Hindi tayo magkakaroon ng power and authority. Hindi tayo mapapagpala. Hindi gagaan ang ating buhay. Hindi tayo gagalak. Mapapagod tayo every day. Mahihirapan tayo every day kung tayo po ang masusunod. Kaya ang gusto ng Lord ang kalooban niya. Kasi alam na alam niya ang gagawin niya sa buhay natin. Alam niya kasi, kapag namatay, nahirapan ang Panginoong Jesus, yun po ang titingnan niya sa mga tao. Lord, Jesus, dahil namatay ka, nakita ko yung dugo mo. Dahil sa'yo, hindi ko na makikita ang kasalanan ni Sarah. Hindi ko na makikita ang kasalanan ni Andeng. Hindi ko na makikita ang kasalanan ni Kuya Jojo. Hindi ko na makikita ang kasalanan ni Kuya Lando. Hindi ko na makikita ang kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na ang titingnan ko, Jesus.
yung ginawa mo ang titingnan ko para mapakinggan ko ang panalangin ng mga taong ito. Amen? Amen. Lord, ang panalangin po namin ngayon, Lord, let your will be done here on earth as it is in heaven.